kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Babalik ako sa Ama at aamuin ko siya, sasabihin ko sa Kanya, ako po ay nagkasala sa Diyos at sa iyong pagsinta. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang mga publikano at mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at ang mga iskriba. Ang sabi nila, ang taong ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinhagang ito. Isang tao ang may 2 anak na lalaki, ang wika ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At binahagi sa kanila ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain. Taglay ang buo niyang kayamanan at dooy nilustay na lahat sa di wastong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing yaon at nagdalita siya. Kaya't namasukan siya sa isang mamamayan ng lupaing iyon. Siya'y pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang punan ang kanyang pagkain kahit ang mga bungang punong kahoy na ipinapakain sa mga baboy. Ngunit walang nagbigay sa kanya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, nasabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa, samantalang ako'y namamatay ng gutom. Samantalang ako'y namamatay ng gutom dito. Babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala ako sa kanya, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Malayo pa'y natanaw na siya ng ama at ito'y labis na nahabag sa kanya. Kaya't patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinagkan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Madali, dalhin niyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Suotan siya ng singsing
at panyapak. Kunin ang pinatabang guya at patayin. Kumain tayo at magsaya, sapagkat namatay ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan, at sila'y nagsaya. Nasa bukid noon ang anak na panganay. Umuwi siya at nang malapit na sa bahay, ay narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alila at tinanong, "Bakit? May ano sa atin?" "Dumating po ang inyong kapatid," tugon ng alila. "Ipinapatay ng iyong ama ang pinatabang guya, sapagkat nagbalik siyang buhay at walang sakit." Nagalit ang panganay at ayaw itong pumasok sa bahay. Kaya't lumabas ang kanyang ama. Inaamo-amo siya. Ngunit sinabi nito, "Pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon at kailanman hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang bisirong kambing para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyong lumustay ng inyong kabuhayan sa masasamang babae, ipinagpapatay pa ninyo ng pinatabang guya." Sumagot ang ama, "Anak, lagi kitang kapiling. Ang lahat ng ari-arian ko'y sa iyo. Ngunit dapat tayong magsaya at magalak sapagkat namatay ang kapatid mo, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at isang mapagpalang gabi po sa ating lahat dito sa loob ng simbahan ni Jesus Nazareno. Ang ika-4 na linggo ng Kwaresma ay tinatawag din linggo ng Litari. Ang Litari ay isang salitang Latin na isinilan sa wikang Ingles, rejoicing. Ito ang panahon kung saan sa pagtapat natin sa kalagitnaan ng Kwaresma, inaanyayahan tayo ng simbahan na magalak. Ang pari ay maaring sumuot ng rosas na kasulya at ang altar ay maaring gayakan ng bulaklak sa paggamit ng mga instrumento para sa mga himig. Maaring tumintog din ang instrumental. Kung mapapansin natin, ang pambungad na pagpasok sa misa para sa araw na ito, inaanyayahan ni Propeta Isaías na magalak ang bayang Jerusalem dahil dumating na ang kaligtasan nito. Kaya sa gitna ng ating pagsisisi at pagsasakripisyo ngayong panahon ng Kwaresma, kailangan nating magalak sapagkat darating na ang ating pagdiriwang ng ating kaligtasan sa Semana Santa. At ito'y hahantong sa panahon ng Pasko ng muling pagkabuhay. Ang mga pagbasa natin ngayon ay nagbibigay ng dahilan kung bakit natin kailangang maging magalak ngayong kalagitnaan ng Kwaresma. Ang unang pagbasa ay ang pagdiriwang ng mga Hudyo ng piyesta ng Paskwa, na kung saan ginugulita nila ang kanilang paglikas mula sa pagkaalipin sa Ehipto. At ibinigay din ni Josue ang tipan ng Panginoon
na katulad ng pagiging matapat niya sa pagtupad ng pangako nito. Naway sila rin ay magiging matapat sa kanyang mga utos at aral. Ang Paskwa ay tanda ng kaligtasan ng mga Hudyo na siya naman binibigyang kaganapan ni Jesus nang ialay ni Jesus ang kanyang buhay bilang ganap na handog na nag-aalis ng ating mga kasalanan. Ang Ebanghelyo ay isa sa mga kilalang talinhaga ni Jesus na tumatagos sa ating mga puso. Ang talinhaga ng alibughang anak. Makikita dito ang awa ng Panginoon na bukas sa lahat ng tao, lalong-lalo na sa mga makasalanan. Tandaan natin ito palagi. Ang awa at habag ng ating Panginoong Hesus ay bukas para sa lahat. Hindi lamang sa mabubuti, hindi lamang sa mga perpektong tao, bagkus para sa lahat, para din sa mga makasalanan. Matatandaan si Jesus ay nakapiling niya ang mga maniningil ng buwis at ibang makasalanan na siya namang ikinagagalit ng mga Pariseo at Eskriba. Sabi ng mga Pariseo at Eskriba, bakit nakikisalamuha ang taong ito sa mga makasalanan? Tandaan natin, ang ating Panginoong Hesus ay hindi na parito para sa mga magagaling, para sa mga perpekto. Naparito ang ating Panginoong Hesus para sa mga makasalanan. Kaya kinagagalit ito ng mga Pariseo at mga Eskriba. Kaya kinuwento ni Jesus ang dalawang talinhaga ng nawawalang tupa at nawawalang salapi na ang Diyos ay nagagalak sa piling ng mga anghel sapagkat ang mga kasalanan ay nagbabalik loob sa Kanya. Kaya ang talinhagang ito ay tungkol sa alibughang anak ay nagpapatunay na dakila habang ang Diyos Ama na katulad ng amang may-ari ng lupa sa kwento. Kahit nilustay ng kanyang bunsong anak ang kalahati ng kanyang ari-arian, tumakbo pa rin ang kanyang ama palapit sa kanya, niyakap at hinalikan ito. Kahit nais ng bunsong anak na tratuhin siya bilang alipin, tinanggap pa rin siya ng kanyang ama at nagkaroon ng isang malaking salo-salo. Subalit, sa kabilang banda, ang panganay na anak na masipag magtatrabaho sa pinag-aarian ng kanyang ama ay nagalit sapagkat hindi niya akalain na ang kanyang kapatid na lumustay ng pera ng pamilya ay magbabalik sa kanilang tahanan. Akala niya noon na wala nang pakialam ang kanyang ama sa kanyang kasipagan. Subalit kinausap siya ng ama na hindi kailanman ipinagkait sa kanya ng ama ang kanyang pagmamahal dahil sa hirap at pagod na pagtatrabaho. Kaya ang importante riyan ay ang pagbabalik loob ng kanyang bunsong kapatid.
para sa ating Panginoong Diyos. Mahalaga para sa Kanya ang pagbabalik ng mga makasalanan sa Kanyang kaharian. Kapwang minamahal ng Ama ang Kanyang dalawang anak, matuwid man o makasalanan. Ganyan rin ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Kahit tayo man ay matuwid o makasalanan, siya ang gumagastos ng Kanyang pag-ibig upang patuloy natin itaguyod ang kabutihan, upang tanggapin din natin ang Kanyang kabutihan para sa mga taong tumatalikod na gustong magbalik loob. At tayo mga hindi perpektong tao ay nagsisikap araw-araw, katulad ko, katulad ninyo. Tayo ay nagsisikap araw-araw, nagsisisi sa ating makasalanan para magbalik loob sa Panginoong Diyos. At mamuhay ng mas marangal at matapat tungo sa isang mabuting relasyon sa Diyos at sa ating kapwa. Kaya si San Pablo sa ikalawang pagbasa ay nagpapaalala sa atin na tayo'y hinuhubog muli ng Diyos sa Kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng Kanyang anak na si Jesus na nagligtas sa atin at minarapat na maging anak din tayo ng Ama. Kaya mga kapatid, magsaya po tayo sapagkat dakila ang malasakit ng Panginoon para sa mga taong humahangad nito. Magsaya tayo kahit isa man sa ating mga makasalanan ang lumapit, nagsisisi at magbalik loob sa Panginoong Diyos. Amen.